Okay guys, magandang umaga po. Magandang tanghali po pala guys. Medyo maingay lang po sa labas. So nandito na po ako sa kwarto. Okay, so part 2 po tayo guys. Hindi ko na pa yung tinapos nung isang araw. Okay. Ganun pa rin, para na lines cut by transversal, okay? Hindi ko lang pinagpatuloy kasi naubusan ako ng oras. Okay? Okay, iyan na natin yung definition ng parallel, di ba? So, papakita ko na lang po dito sa notes ko. Hindi ko na pa isusulatan, ha? Isang account ni Il Queen. Lagi na lang. Pangalawang account naman na yan. Slay Queen. Eh naman, Slay Queen na. Game na. Hindi ko na pa yung susulatan kasi paulit-ulit na tayo, di ba? Shh! Maingay! Quiet! Okay? So, ito po yung definition ng parallel lines. Depende po sa sources ng isang Google, pero madalas ito lumalabas kung plain ng lines that do not intersect, okay? Kaya add mo ako sa Roblox. Maingay! Hindi ko muna. Hindi ko computer, Mark. Yan, ito. Yes. Kumain na daw si Maynard, okay? Kasi pag parallel, ito po yung magiging tsura. Minsan ito. Pag nakita mo parang ganitong arrow na to, it means parallel po yung mga to. Pwede ganitong wala, pwede merong ganito, okay? It depends. Hindi ko na po isusulatan sa whiteboard kasi paulit-ulit na tayo, okay? Tapos nun, ayan, kung makita mo parang ganito, may ganyan-ganyan. So, line C is the parallel to line E. Okay? O, kapag yung line AB is the parallel to line CD. Okay? Pag nakita mo guys yung ganitong symbol na to, it means parallel. Doon ang papasok ang transversal. Shhh! Maingay! Maingay! Okay, ulit-ulit ko lang to kasi hindi nyo kasi napapanood ng isang araw, kid, di ba? Transversal ang pasok doon sa definition. Di ba sabi nga nila kapag parallel, hindi po pwede mag-intersect. Pero pag transversal, ito ba yung definition ng transversal? O yung mga magmura dyan, bawal yan. Okay. Ito na po yung definition ng transversal, ha? Intersection siya at magkakaroon lang siya ng two or more coplanar lines with the different points. Okay? Ito na po yun. Different points, hindi po siya magsisame, ha? Lang yun. Yan na natin to. Mag-game na tayo. Difference points lang to, ha? Yan. Ito, hindi po pwede yan. Kailangan marami po siyang coplanar lines with difference points. Hindi to may declare as transversal part. Ganito yung tsura. Okay. Pwede to, pwede to. Okay. So, balik muna tayo dito. Kailangan sa definition ng ganito na to, the arrow symbols on the lines suggest that two lines are parallel. Okay? Ano pa yung mga symbols sila. That's all. Ito sinagot natin kanina yan, di ba? Mahirap talaga mag-drawing sa YouTube. Hindi ko na po kaya igayahin. Kaya pinakita ko na lang po. Interior angles, yung interior ay nasa loob. Exterior pa angles, yung exterior nasa labas. Ano yan? Interior angles, parang na po kayo magbasa, di ba? So, angle 3, angle 4, angle 5, and angle 6 are interior angles. Angles kasi marami. Hindi pwede angle lang. Exterior angles, it means angle 1, angle 2, angle 7, and angle 8 are exterior angles. Okay. Tandaan, kapag corresponding angles ay congruent. From the word congruence, it means same. Sa Tagalog, pareha. Pare-pareha ang mga angles. Naintindihan, guys. Ito na po yan, ha? Hindi ko na po yung ulit-ulitin. Corresponding angles, angle 2 and angle 5. Kasi corresponding angles. Magkakatapat. Iniwan ko ba? Sarado ko naman na. Angle of 1 and angle of 6 ay magkakatapat are congruent sa corresponding angles. Angle of 3 and angle of 7, magkakatapat yan are corresponding angles. Relationship ng mga yan. Angle of 4 and angle of 8 are corresponding angles. Okay, ganun lang.
Ano naman ang alternative interior angles? Alternative, it means, from the word alternative, kunwari, may kulay black, may kulay white. May kulay black ulit, may kulay white. Ganun lang yun. Alternate. Interior angles. So, nasa loob, pero alternate. Ano yun? Angle of 3 and angle of 6. Alternate lang po yan. Angle of 4 and angle of 5. Ito po yun. Yun lang. Pero, mga congruent yung mga yan kung alternative interior angles. Ganun na rin ang alternative exterior angles. Nasa labas, pero alternative. Ano yun? Angle of 2 and angle of 8. Angle of 1 and angle of 7. Are congruent yung mga yan. So, kailangan alam yung mga definition. Baka mamaya kasi hindi mo alam mga definition, mahirap pa kayong sumagot. Paras-paras lang ang mga sukat-asuhan. So, make sure may alam po kayo sa supplementary. Kasi pag supplementary, the sum of this angle is equal to 180 degrees. Parang kagaya ng ganito, ito. Kunwari, ito yung angle. I-minus mo yung 180 mismo sa may given para makuha mo yung isang angle dito. Ganun lang. Yung supplementary ang tawag doon. Yun lang. Ito naman, hindi ko na ba yung ulit-ulitin, ha? Exterior angles on the same side are supplementary. Ano yun? Angle of 5 and angle of 5. Angle of 3 and angle of 5. Angle of 3 and angle of 5 ay the same of side. Yes po, ay Sir AJ. Hello po. Yes, tama po. 2 lines must be parallel. Tama po. Yeah, 2 lines po. Okay. Tama po si Sir AJ. Kasi pag transversal, 2 or more coplanar lines. Ipapakita natin na sa Reddit. Viral na daw po sa Reddit. Okay. Hi po, Sir AJ. Okay tayo dyan. Ganun yan. Exterior angles on the same side. Ito yung napapaloob. The same lang po ang mga side niya. Ito yun. At yung angle of 4 and angle of 6 are supplementary of the interior angles on the same side. Ganun na rin ang exterior angles are supplementary. Ano ba yung supplementary, guys? Tandaan nyo kapag supplementary, the sum of this angle is 180 degree. Iba naman ang complementary. 90 degree ang magiging sum niya. Iba yun, ha? Pag exterior angles, ang exterior angles, angle of 2 and angle of 7. Angle of 2 and angle of 7. Labas lang po. Same side. Kasi this here, angle of 2 and angle of 1 and angle of 2, ito po yun. Angle of 1 and angle of 2. Linear per mga yan kasi from the word linear, it means the straight line. At yung angle of 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, and 1 and 4, that are linear pair. Guhit nito, guhit ng ganito, guhit ko ng ganito, at guhit nito. Ganun lang yun. At ganun na rin ang 6, mali pa yung statement nito. Angle of 6, angle of 5 are linear pair, 5 and 7 are linear pair, 7 and 8 are linear pair, and 6 and 8 are linear pairs. Ganun lang yun. Kaya dapat alam nyo ang mga definition niyan para magkaroon kayo ng relationship. Vertical angles, angle of 1 and angle of 3. Angle of 1 and angle of 3. Vertical angles. From the word vertical angles, ano ba yung vertical sa Tagalog? Di ba't patayo? Patayo ang vertical kasi angle po siya pag gano'n. Angle of 2 and angle 4, angle of 6 and 7, angle of 5 and 8. Tama ba? Hindi pa tapos. Napapaya ako. Bukod na sa angle of 1 and angle of 2, angle of 2 and 3, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4. Para the same lang po ang alternative interior angles. Pinagkaiba nga lang. Linear first. Parang ganun lang. Di ba? Malalain pa ako eh. Yeah, wait lang. Ito, angle of 5, angle of 6, angle of 5 and 6, angle of 6 and 8, 8 and 7, or 7 and 8, and angle of 5 and 7.
Linear pair mga yan. Okay? Okay, basahin natin yung mga definition nito. Okay. The conclusion of parallel lines is not true for you, non-parallel. Ulit. The conclusion for parallel lines is not true for non-parallel lines. Kasi pag hindi po yung parallel lines, hindi po yung magagamit as a yung mga theories nito. Kung hindi po siya parallel lines. Therefore, it is applicable only to parallel lines. Pwede itong gamitin itong mga to as a parallel. Kasi pag hindi po siya parallel, hindi po mamagamit ang theories nito or application lang. Okay? Okay. Question number 1. Tatakpan ko muna to. Question number 1. Are two adjacent interior angles on opposite, nakita niyo yung sagot, opposite side of the transversal, or the choices, A, interior angles on that same side, B, corresponding angles, letter C, alternating interior angles, letter D, exterior angles on the same side, letter E, alternating exterior angles. So, ang sagot will be the letter C. Kasi ang letter C, alternative interior angles. Sabi nga daw, are two non-adjacent interior angles on the opposite sides of a transversal. Number 2, are two non-adjacent exterior angles on opposite side of a transversal. So, choices. Meron na tayong letter C, A, B, D, or E. Ang sagot ay letter E. Letter E, bakit letter E? Kasi alternative exterior angles, kasi are two non-adjacent exterior angles on opposite side of the transversal. Number 3, are two non-adjacent angles hindi ko mabasa to. Are two non-adjacent angles, one interior, one extension on the same side of the transversal. So, meron tayo C and E. Ang choices, A, B, D, na lang. Ano sagot? Letter B. Letter B, corresponding angles. Kasi pag corresponding angles are two non-adjacent angles. One interior, one extension or stereo on the same side of the transversal. Ito naman, number 4. Hindi ko na po ano yan. Letter A. Ang letter A ay interior angles of the same side kasi are the two non-adjacent interior angles on the same side of the transversal. Number 5 ay letter D, exterior angles of the same side are two non-adjacent exterior angles of the same side of a transversal. Kilak that one. Okay, sasagutan natin na sa board natin, ha? Magpapaquiz din ako. Quiz muna tayo, guys. Sandali. Okay, so paano natin sasagutan to sa quiz B? Okay, so in 2 minutes, sagutan niyo yan, ha? Sa mga nagko-comment dyan. Ay, shit, ito lang. Okay na. Sagutan niyo yan, ha? Okay, 2 minutes, sasagutan mo yan, ha? Kung alam niyo mga definition, pakisagot niyo, okay? Okay, number 1. Ano ba yung number 1 natin? May given na po is 74 number 3. Okay, this na yun. Dapat alam niyo yung mga ano niya. Hindi niya kasi nakikita yung nasa taas, di ba? Gawin ko na lang para mas makita natin. Gagayahin natin ng drawing natin. Kasi sisilihan nyo lang itong pinaka-pizza niya at kung sana kayo magbubuga ng usok na napakarami at talagang papatayin niya yung mga insekto dyan sa bahay nyo. Kaya nga nitong mapatay yung lamok, lagambak, ipis at iba pang mga insekto. Nung nagpausok na ako dito sa kusina namin ay ang daming ipis na nabiktima nito. Talaga nagkikisayan sila at nagkandaman. Ubos yung Okay na, wala naman sasagot, guys.
Ano ba eh? Yung anti-release nga pala, na lagi yung pinag-comment sa aking mga post. Lagi na, ako mismo mag-deliver sa mga kasultan. Ayaw kami, dala ko pa itong statement mo. O, bakit eh? Maglalakad ka, kaya no? Slice mo na, o yan. May dala ko pang slice. Slice nga natin dito. Slice mo nga, slice mo dyan. Pwede nga tayo guys. Ginalawag na ba yung game nyo? Meron na palang ganito, no? Rektahan na. Hindi na kailangan ng private. Yung mga upuan nyo, pinamalawag lang. Hindi mo umamit kayo ng raso ng perta. Nag-i-address si Macchiato after niya isilang yung mga babies niya. Like, sobrang sensitive niya. Kapag ganito naman ang samang pagpinta ng Renipix, kumuha lang tayo ng 3 takal ng Renipix at kakawalan dito ng 3 takal din ng tubig. At pagkatapos, kukuha tayo ng 9 na takal na ibisi dahil adhesive. Wala kasi tayong iwan kaparoon, kaya ganitong paraan ang gagamitin natin. Mag-adjust na lang tayo kung maliit lang naman ang inyong pag-a-applyan. Basta ang importante, haluin mo ito ng mabuti bago mo ito i-apply. Ang ito muna, haluin natin ito. Wala naman sumagot, number 1. Given na po yung number 3, yung angle of 3 is 74. Gamitin na i-apply sa luma natin na tiles dahil magkakali tayo ng tiles na hindi na pinatanggal ang luma na tiles. Marami ang magamit sa para na ito ng karon dahil hindi ito sa luma. So, ano yan? Okay, number 1 tayo, guys. Explain. Number 1 natin. Ano ba yung relationship ng angle of 3 tsaka angle of 3? Ang angle of 3, rotate ko ba? Hindi ko meron rotate yan eh. Hindi na ako marunong mag-rotate. Kasi pag rotate ko, maliliit yan. Ano bang mag-rotate nito? Ito, angle of 3. Ano yung relationship ng angle of 3 doon sa angle of 1? O, binasa ko lang po yung corresponding angles yan. Di ba sabi nga nila kapag corresponding angles ay magkakatapat, ang angle of 3. So papatay ko muna. Yan. Yan. Ganito, corresponding angles yan, di ba? Ito yung corresponding angles, di ba? 1 angle lang. Magkakatapat yan. So, 70. So, number 1 is 74. Bakit kasi? Okay? Okay, number 2. Medyo mahirap yung number 2, ha? Yung number 2 natin, paano natin masasagot yan? Pero yung bago ko muna sagutan yung number 2, ito yung papansinin natin. Di ba pag 74 degree, anong magkakatabi? Yung angle of 7. Pwede mo siya i-compute as a supplementary. Supplementary yung mga yan. So, angle of M, angle of 7 is equal to 180 minus 74. Yung angle of substitute lang. Ilan na to? So, 6 yan. Yan. 106 ang sagot sa angle of 7. Angle of 7 na
may minus lang to. Paano man, ito, supplementary yan. Kasi the sum of the angle is 180. 74 yan, ito wala. So, minus to 180 sa 74. Pag chinek mo yung 106 sa 74, ang kabuuan is 180. So, ito na po yung tamang sagot. Sa number 7, 106 degree. Okay? 106 yung number 2. Palapakan natin. Galing-galing. Galing. 102 yung number 6. Ay, 106 pala yung number 2, okay? Anong relationship yung number 2 mismo sa number 7? Oh. Ano yung relationship ng ano? Sige, gusto sagutan natin to. Ito 106 yan. Ano yung relationship ng ano? Number 2 mismo sa number 7? Alternate interior angle. Ano yung ibig sabihin ng alternate interior angle? It means are same congruent. Ganun lang yun. Ano pinagkakaiba ang supplementary angles? Ang supplementary angles, it means, kunwari, ito pa supplementary, 74. May nawawalang isang angle. Is blanco. So, ang ginawa ko, 180 minus 74 is 106. Ang ibig sabihin ng supplementary angles, the sum of this angle is total is 180 degree. Pag linear pair, ano ibig sabihin ng linear pair? Para siyang pag ano ba example? Angle of 1 and angle of 2. Angle of 2 and angle of 6. Angle of 5 and 6. Yan ang linear pair. It means linear pair. Pag-uhit lang, patayo. Parang like this. Yan lang. Sipin niya, ito yung line of the angle of 5 and 6. Ito yung line of angle of 1 and 5. Ganun lang yung linear pair. Tupi. Ano yung number 4 na may number 4? So, since are congruent talaga, alam mo, sasagutan natin, number 4 na, di ba? Ano yung number 4 natin? Wala na masasagot? Kadali-dali lang naman to. Kukopiyahin lang naman. 106 din yung number, number 4. Galing talaga ni Graph. Okay, number 4 natin. Ano ba yung number 4 natin? Number 4 natin ito. Ano ba yung relationship ng 4 sa number 2? Okay? So, number 4, ano yung relationship ng angle of 2 sa angle of 4? Ano yung ibig sabihin nun? Ang relationship na sa number 4, okay. Ganito pala ang paghabi ng basket dahil yung nasa Ano yung relationship nito? Hindi naman pwede maging alternative interior kasi ito yung nasa loob, ito yung nasa labas. So, ano yan? Ano yung relationship ng mga yan? Alam mo nag-comment? Corresponding angles yung mga yan. Yung 2 and 4. Corresponding angles yung mga yan. Corresponding angles. Angle of 2 at
angle of 4 are corresponding angles are the same. So, ang sagot is 106 yan. Ganun lang. Yung angle of 5, ganun na rin dun sa angle of 6 natin, di ba? Madali-dali. Number 5, ganun na rin, oh. Di ba, corresponding angle po yung number 5 and number 7. Corresponding angle yung mga yan. Corresponding angles are congruent. Kung ano yung corresponding, magkakatapat yung 5 and 7 are the same new measurement, which is the 106. So, yun na po. Ano yung number 6 natin? Ganun na rin sa labas. Pero hindi natin alam yung sa labas. It's such that ganito, i-compare natin do sa, ano natin? Okay. Okay, so, ano yung relationship na number 5 do sa number 8? Alternative, hindi po siya alternative eh. Kung alternative exterior yan, hindi sana. Ito na yun. Pero parang mali eh. Number 8. Ay, number 6. Yung number 6 na tayo, di ba? Okay, number 6. Yun natin nasagutin yung number 6. Alternative interior angles. Kasi, ano ba yung relationship ng M angle of 6 dun sa M angle of 3. Our alternative interior angles are the same of angles. So, 106 to mga to. 74 po yan. So, number 8, ganun na rin. 74 and 8 is the linear pair. So, it means 74 mga to. Wait lang. Need it together. Ano yung number 8 natin? Ano ba yung relationship na number 8? Number 8. Okay, vertical angles daw, sabi ni Lumipeng. Ni Lumipeng. Oh. Ano may number 6 natin? 74, di ba? Number 6 relationship ng ano yan? Ng angle of 6 at angle of 8 are corresponding angles. Ano may number 6 natin? 74, di ba? 74. 74. 70 ba yung number 8? So, 74 number 8. Pwede siyang gawin linear pair. Yan. 3 and 8 ang vertical angle. Tignan natin. 3 and 8 ba ang vertical angle natin? 1 and 7. Okay. So, vertical angle ang 3. Ang 8. Tama po kayo. 74 nga. Tamang-tama. Tamang-tama. Tama ka, Lumimpeng. One and 3. Pwede to. Tama yun, Lumimpeng. Linear pair mga yan. Kasi ang problema yung drawing natin. Drawing natin nagka-problema. 3 and 8, pwede yan. Linear pair. So, pwede yan. Linear pair yan. Vertical angles po yan. Vertical angles. Ala, hindi. Vertical angles yan. Tama po kayo. Vertical angles yan. Lumimpeng. Alisin mo na yung linear pair. Malilito ka sa comment. Vertical angles. Yun lang. Vertical angles. Itong vertical angles yung 3 and 8. Vertical angles. Ito pasok to eh. Yung 4. Ano ba yung number 4? 106 and 106, diba?
Yan, hindi ko nilalagay yung mga sagot kasi baka kayo malito. Okay, number 9. Saan ang linear pair? Kunwari, ang linear pair which is the... Ang linear pair 5 and 1. 5 and 1, 1 and 2, 2 and 6, and 5 and 6. Ganun lang, linear pair ang tawag dyan. Ganun lang, lumipin. Basta basahin mo na lang yung nasa notes. Pero, kung napapansin natin guys, ano ba yung number 9? Ang number 9 natin, number 9, ano ba relationship ng number 9 mismo sa, sabi nga nila, alternate eh. Yan, likod. Likod. Okay, number 9. Ano ba yung number 9 natin? 74, di ba? 74. Bakit? 74 degrees ang number 9. Kasi, ano ba relationship ng mga to? Doon mismo sa... Dadaganan. Kaya pa yung sawayin? 74. Asa na musog ka doon? Dadaganan yung isa, kapalong kang paa mo. Hindi ka nga sasaway-saway dyan. So, ano ba relationship ng number 9 doon mismo sa number 4? Oh, 9 and 4 ay 9 and 4 are stereo alternate stereo angle. At sa number 9 ay ayusin natin ito. Hindi lang, wait lang. Hindi ito basta-basta itong mga to. Wait lang. Okay. So, 74 number 9, di ba? 74. Kung 74 number 9 ay corresponding angles is yung 13. Ang 13 natin ay 74 pa yung number number 5 do sa angle of 13 is 74. Okay, number 10. Number 10 is 106. Kung sa number 9, di ba 74 yan number 9? 74 number 9 minus 180 is 106. Dito. Yun yan. Kung i-prepare natin, kay corresponding angles yung number 10 ay yung sa 5. Yung number 5 natin kanina is 106 are corresponding angle. Pwede mo siyang i-rotate kung sumasakit yung mata nyo. Kunwari, ito, i-rotate natin yung number 10 mismo sa corresponding angle ng 5 kasi the same of angle po yung mga yan. Pwede yan. Pwede yung i-rotate, pwede hindi. Nasa sa'yo yan. Okay? Alagler. Okay, number sa limpet at sa pag-send ng batch. Okay, number 11. So, number 11 is 106. 106 yung number 11. Number 10 and number 11 are vertical angles. Ano yung vertical angles? Vertical angles kasi yung
10 and 11. Oh, vertical angles ng mga to, 10 and 11. May definition yan. Basahin nyo na lang po sa ano. Ay, sir, archive. Hello, master. Thank you sa pixel ng badge. Nila. Vertical angle po to. 10 and 11 are the same. Yung relationship yung angle of 11 do sa angle of 10 are vertical angle are the same. So, yung kanina yung number 10 natin at yung number 11 are the same. Yun lang. Number 4 sa angle of 12 ay 74. Bakit 74? Ano katapat? Corresponding angle po to. Ay, mali. Hindi pala corresponding angle. Hindi pala magko-corresponding angle to mga to eh. Nila. Number 10. Oh, sige, double check natin. 74 number 5. So, ano may relationship ng angle of 13 sa angle of 14? Are linear, ano po siya? Linear pair. Linear pair mga to, linear pair yan. Yung number 13 kanina, nana-Jason pa na to. Yan dito. Then, double check natin sa notes niya. Ako tatama niya dito. Okay. Number 6 ang angle of 14 ay mali pala. Angle of 13 at angle of 14 is 106. Okay, yung number 12 and number 12 and number 16 are yung sinagot natin sa kanina are the corresponding angles lang to. Yung 12 and 16. 12 and 16 are corresponding angles. So, ganun na rin. 74. At ganun na rin ang 15. 15 sa 11 ay 106. Kung marunong kayo magbasa ng ganito, magbabasa kayo. 14 and 10. 14 and 10 are the corresponding angles is the same. Diba? May tanong. Double check natin yung mga nasa notes. Kung tumama ba? 74, 106, 74. Tignan natin. Tignan natin sa drawing. Ayan na. Nakikita niya? Okay, number 1 is 74. Number 2, 106. Number 3, given na po is 74. Number 4 is 106. Number 5 is 106. Number 6 is 74. Number 7 is 106. Number is 74. Number 9, 74. Number 2, 106. Number 3 is 106 ulit. Number 4 is 74. Number 5 is 74. Number 6 and number 7, 107 at 8 number 10. So, tama to. So, that's all. Tama lang to. Tama lang. Alam mo, may nagtanong, may tanong ko kayo. So, lalagay natin yung acronym nito mga to. Ganun lang. Ganun lang. Nasaan charger ng mga iPhone? Yan. Ha? Charger ng mga iPhone. Hindi. iPhone? Yung iPhone. Yung... iPhone. Wala na, matagal na. Charger yun. Matagal na pa lang yan. Sira na yung tablet ni Angel. Hindi na yung mapapayos. Okay na ba guys? May tanong kayo? Screenshot na lang po yung nasa information ha. Hindi ko na po yung maano. Ayan. Tatanggalin natin yung nasa drawing. Ayan. So, screenshot natin itong mga to. Ito yung solution to sa number
Solution to sa number 7. Number 7 to. Okay, screenshot natin yan ha. Okay, screenshot natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. O sige, susulatan natin itong mga to. Kung marunong kayo mag-pair po kayo. Okay, commercial break po tayo. Ito, sagutan nyo. Parang mali. Ito, aralin nyo mabuti yung mga parts na to. Ano ba ito niya? Yung plastic na ito. May nakita ko sa iyo gawin ganyan. Ewan ko lang, hindi ko rin alam. Ganun yung ligo. Ayun rin, Marami ko ating mga- nangyari din yung mga plastic. Kaya sinagot natin kanina yan. Ay, mamaya na to. Parang wala na ata nakalagay dito eh. Kung na nakikita nyo, ito na yan guys. Ararin nyo mabuti yung mga to. Ito yung mga tinatanong sa teacher nyo. What is the relationship of angle of 1 and angle of 12? May questions yan. Angle of 1 and angle of 12 are alternative interior angles po. Hindi makita. Ayun na po yun. Hindi ko na po isusulutan ha. Alternative exterior pala to. Sorry. Hindi kasi makakita ang background nito eh. Bakit? Kailangan ko ba sulatan? Sige, susulatan ko muna to. Ayan, kopyahin mo na lang. Para natin makita to. Hindi. Mahirap to katulad ko sa drawing na to eh. Sa drawing po kayo mag-prepare, sa drawing po kayo magpo-compare. Kasi kung babasahin niyo mga definition, at dapat alam niyo na. Kasi baka mamaya, malilito kayo. Ang hirap to gayahin to nasa drawing ah. Gagayahin ko muna to. Ano naman namin yan? Yan. Bakit? Nagkalaman naman yung kuya. Alin? Ay, mag-aano siya ng iPad. Ang pagkalaman nun, pukpuk sa'yo ng ano yan, cellphone. Maayos ka. Pukpuk sa'yo yan. Ano naman sa'yo? Computer, cellphone, yan ang gagawin mo. Ganun ka-aral. Ang ano mo, hindi mo na ginagawa. Computer mo. Yan ang gagawin mo. Cellphone.
Okay, kopyahin mo na lang guys ha. Daming damit. Ayun. Okay, ito, isasagutan na nito. So, ano ba yung relationship mga to? Ito yung choices, guys. Okay, choices to, mga to. Number 1, angle of 1 and angle of 12. What is the relationship of this? Angle of 1 and angle of 12. Pwede mo siyang baliktarin, i-rotate. Kung i-simplify natin. So, ang totoo kasi, alternative exterior angles. Bakit kasi, kunwari, imagine ko na lang dito, sa notes na to, dito, hindi makita. Iyan ako mag-adjust. So, kung marunong kayo mag-rotate sa panin ninyo, kunwari, ito yung number 1, ito po yung number 12, di ba? Alternative exterior angles yan. Kung titignan natin 1 and 12, alternate yung mga yan kasi nasa labas. So, are the same side? The same. Pero relationship ang ginatanong eh. Ano ba relationship ng angle of 1 and angle of 12 is alternative exterior angles. Yung number 1. Okay? Okay, alternate exterior angles. Okay, number 2, the relationship ng 2 and 7. 2 and 7, asan ka? 2 and 7, alternate. Okay. Alternate interior angles. Alternate interior angles kasi nasa loob, pero alternate po siya. Relationship ng angle of 2 at angle of 7. Pero nasa loob, alternate po tawag dyan. Are the same angle po. Yung number 3, ano yung relationship ng number 4 sa number 16? Okay. So, in exterior angle are the same side. So, exterior angles are same side. Number 4, angle of 6 and angle of 11. Angle of 6 and angle of 7. Ang tawag dyan ay okay. So, angle of 6 and angle of 11 is interior Mainit. angles. Okay. Uy! Alis pa! Interior angles Alis pa! are Natapon ng tubig. same side. Papaluin ko pa mo. Same side. So, number 5, angle of 7 and angle of 15. Tapon ng tubig mo. Ano na? Nasa lupa yung tubig na yan. Umingay na ay. Okay, number 7, number 5 and number 7. Angle of 7 and angle 15. 7 and 15. Ano yung ibig sabihin nun? 7 and 15. Tawag dyan. Pero, pag nirotate nyo sa whiteboard nyo, like this, imagine ko na lang ha. 7 and 15, nasa loob yan. Pero alternative ang tawag dyan. So, ang sagot, alternative interior angles. Kasi nasa loob yan, 7 and 15. Pwede nyo i-rotate yan sa pag-iisip nyo pag nahihirapan kayo magtignan. So, alternative interior angles. Sa number 5, alternative interior angles. Yan.
Okay, number 14 and angle of 14 and angle of 10. 14 and 10 are corresponding. Corresponding Bukas ang tubig niya, ano? angle. Corresponding angles. Bakit? Tapon ang tubig. Tapon. Tapon ang bukas. Doon, dito. Okay. Angle of 12 and angle of 13. 12 and 13 alternate interior angle. Mali ang spelling na. Kasi pag angle siya marami. Maburahin natin yung mga S. Angle lang kasi partners ng mga to eh. Kasi pag marami yan, angle of 1, angle of 10, check pa ang ganyan. Di angles yung mga yan. I'm not that professional pagdating sa English. Okay, so angle of 12 at angle of 13 are alternate kasi nasa loob. Kahit tandaan, kapag alternative interior angles are the same angle po. Are congruent. Ganun lang. Relationship ng angle of 4 at angle of 7 are tinatawag nila na vertical angle. So, vertical angle. Vertical angle. Hindi angles kasi iisa lang naman yun. Vertical angle. Okay, number 9. Kasya na ba to? Number 9, number 10, number 11, number 12, number 13, at number 14. Hindi kasya. Fabian! Uli mo nga yung shampoo sa baba. Hindi ko na po dadala. Naliligo ako. Okay. Uli shampoo. So, relationship ng angle of 1 and angle of the number 5. 1 and 5. Asan 1 and 5? Pwede siyang tawagin linear pair. Kasi, pag ginanong mo sa arrow mo, angle of 1 and angle of 5 is the linear pair. Pwede yun. So, linear pair to mga to. Linear pair. Okay, hindi naman pwede pairs kasi partner naman siya, di ba? Angle of the 2 and angle of the 11. 2 and 11, hindi po siya alternative yan. Ang tawag dyan, corresponding angles. Kasi pag binaliktad mo sa whiteboard niya like this, i-compare natin. Ito, isipin nyo, ito yung 2, ito yung 11, magkakatapat. Ay, tinatawag nila ay corresponding angles. Corresponding angle. Yan. O, number 11 po tayo. So, angle of 10 and angle of 15. Angle of 10 and angle of 15 are alternative exterior angle. Kasi nasa labas yan, pero nasa labas po yung mga angles na yan, yung 10 and 15. Pero alternative po siya. Ganun lang yon. Okay, number 12 is angle of the 14 and angle of 16. 14 and 16. Yan ang tinatawag dyan ay pwedeng tawagin ang linear pair, hindi siya pwede vertical angle. Ang vertical angle ay ganito lang yan para pa X. Linear pair to mga to. Linear pair. Linear pair to mga to. 14 and 16. Number 13 is angle of 6 and angle of the 3. 6 and 3. Eh di, alternative kasi nasa loob eh. 6 and 3, di ba nasa loob? Alternative interior kasi nasa loob. Interior angle.
Okay, number 14 is angle of 9 and angle of the 16. Ang sagot, 9 and 16 alternate exterior angle. Ang number 14 natin. Ano na relationship ng 9 and 16? Angle of 9 and 16. Diba nasa labas yan? Nasa labas yung 9 and 16. Pero, alternate lang tawag dyan. Gets? O, tatanungin nyo, how many transversal are in the figure? Ilan? 4 yan. Kasi may tuldok yan. 1, 2, 3, 4. So, dalay ko na dito. How many transversal are in the figure? Yung figure, parang drawing lang to ha. Or the figure. Ilan? Is 4 lang po yan. 4. Kasi sa 2, 3, 4 lang po. Okay, screenshot ulit. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3 po tayo ha. Basahin nyo na lang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, hindi ka na tumaan na to ha kasi ang hirap-hirap nitong mga relationship na to. Ito, sinagot ko na itong mga to eh. Yung isang gabi pa. So, maghanap tayo ng value of x natin. Ito na, sasagutan natin ito nasa whiteboard na to. Ang hirap na yung drawing to, isa-isa na to. Okay. Martial break po tayo. Okay, so commercial break muna tayo ha. Sulatin ko man itong figure na to. Okay. Hirap ng figure nito eh. Okay. So, ito yung tinatanong sa teacher nyo. Wait lang ha. Sulatin ko muna to. Okay. So, nakikita yung figure natin, di ba? Game na tayo. So, sasagutan nyo in 1 minute. Kung alam nyo. Pag hindi, didiscuss natin yan. So if m angle of 1 is equal to quantity of 2x plus 60 degree and m angle of 5 is equal to quantity of 10x minus 20 degree. What is the value of x at yung mga missing part? Kasagutan nyo. Ito po yung figure ha. Ito po ay hindi ko pa may perfect yung figure kasi nakita ko lang po sa TikTok Kids. Okay? Sige, sagot. In 1 minute na lang. Pag alam nyo.
Balik ko kasi ko yung kaloka. Pasensya mo yung drawing ko, ha? Okay na. So, 1 minute na ba? Shooting. Alin? Okay na ba, guys? Ganito yan. Okay na ba, guys? Okay, ako na magsasagot. Okay. So, paano na natin makukuha yung value of x natin? So, ano ba yung relationship ng angle of 1 dun mismo sa angle of 5? So, corresponding angles yan. So, yun. Ano ba yung sabihin ng corresponding angles? Corresponding angles are the congruent. Kasi the same of the measure po. Ang angle of 1 at angle of 5 is the corresponding angle. Yun yung relationship, yung angle of 1 at angle of 5 are corresponding angles. Kasi kung i-rotate mo yung figure, eto, magkakatapat to mga to. Angle of 5 and angle of 1 and angle of 5 are corresponding angles. Pero the same lang po ang angle niya. Kaya nga siya congruent eh. Gets? Ganito pag-solve nito. So, angle of M is equal to angle of the 5. Ang relationship nito ay corresponding angle. Wala po yung S, ha? Kung angles yan, marami kasi per yan. Corresponding angles are congruent. Hindi ko na ilalagay yan. Substitute yung mga value of angle of 1. Hindi ganito. 2x plus 60 degrees equal to 10x minus ganun lang kasimple plus 20 degrees. Okay, transposition method, bahala kayo. So, sa akin, ganyan-ganyan ko na lang. So, dito muna yung, dito muna yung 60 degree. Bahala kayo. Pwede na mapalipat nito. Ito yung papalipat dito. At dito, papalipat dito. So, magiging, na siya? Magiging 20 degree plus 60 degree. Equal 10x minus 2x. Transposition method yan, ha? Ayan, 80 degree. Ano yan? 8x. Divide bosses by 8. Ilan na? 10 degree yung x natin. Yan. So, lagay ko na yung 10 dito, ha? 10 degree. Ito na yung sagot. So, paano natin malalaman yung angle of 1 natin? Alam mo yung angle of 1 natin? 2x plus 60 degree, diba? Substitute lang. So, angle of 1 is equal to 2x. Substitute yung value of x natin yung sinom natin kanina. So, 10 degree plus 60. Multiply lang. So, PEMDAS yan. So, 20 degree plus 60 degree, edi 80 degree. So, 80 degree po yung sagot natin. Yung angle of 5, di ba sabi nga nila, angle of 1 at angle of 5 ay corresponding angle, di ba 80 yan? 80 to,
Eh di 80 rin to yung number 5. So, 80 rin to yung number 5. Kasi corresponding angle are the same angle or tinatawag yung congruent. Okay? Yung angle of 4 at angle of 1 Binigyan ako ng benta. is hindi po siya magiging vertical angles kasi adjacent lang siya. So, paano natin malalaman to? Okay, wait lang. Saglit lang. So, kasi pag ganyan, guys, sa substitute lang naman. Pero pag ayaw maniwala nito, guys, pag ayaw na maniwala, na naging, ano yan, na naging 80 to, baka yung galok po ito. Sadali lang, wait lang. Aralin ko muna ito, wait lang. Sample pa lang ito. Patay. Okay, 60. Ano katapatan ng 6 and 2? Ay, wala pala sagot dito. Okay, number 4 is 100. At yung number 6 natin is 80. So, paano natin manalaman to? Ang angle of 1 is 80. Oh. Kung ano yung maniwala, yung sa, wala naman sa choices to ng gano'n to. Sarado mo yun. Sarado mo yan. Sarado ha. Buksan mo ba yung 100 to. Kung 100 to, ito na yun. 100. So, i-apply natin yung ano, kung i-apply natin yung supplementary. 180 minus 100 is 80 yan. So, 80 to, yung number 3. Kung nawawala kasi yung 80, 80 to mga to, di ba? 80. So, ang 80 is the linear pair. 1 in 3, linear pair mga to. So, yan ang tinatanong, di ba? Kung 80 ang do sa number 4, ma-minus mo lang yung, ano, yung 180 mismo sa 80 para masugot mo yung number 4, di ba? Hindi, ano na to, 100 to, ang sagot. So, sa number 4 po to. Yan, ito na po, sa number 4. Yan lang. At yung number 6, paano natin sasagutin yung number 6? So, ano yan? Corresponding angles yan. Kasi magkakatapat yung 1 and 6. Corresponding angles yan. So, 80 na rin yung number 8. Corresponding to kasi, corresponding angles yung 1 and 6 are corresponding angles are the same. O, yun lang. That's all. So, ayan. Tapos na. Not all. Yun lang. Yung ipag-pair mo siya. Yun lang. Patay. Ano ba yung relationship ng angle of 1 at angle of 6? Alternative, hindi pa siya alternative, mali pala. Ang corresponding, ang relationship ng angle of 1 and angle of 6 is corresponding angles are the same of the measurement. Kaya 80 and 80, ambiguous yan. Yan lang. That's all. Sige, screenshot na natin. Yung number 5 pa pala, hindi pa nagsasubstitute. Ganun lang, substitute yung number 5, di ba? M, angle of 5
Ganyan. Sandali lang, wait lang. Eh di, 100 degrees mist. Eh di, 80. Ayan, tama. Tama yung number 5. Ito na po. Hindi ko na pa yung nilalagay dyan, ah. Yung substitute lang na may mga value of x natin. Yan. Royal, musta ka na? Okay, mag 1, 2, 3 screenshot muna tayo, guys. Boring naman. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yan. O, ganun pa rin figure, pero ibahin na natin yung value natin. Parahin ko muna to. Okay, EMF. Ganun pa rin. Okay, commercial break muna tayo, guys. Ibahin na lang natin yung given na to para masanay kayo dito, ha. Hindi. Ayan na, binabantayan ko. Ay, hindi. Sandali lang, kahit yung sulat ko eh. Yan. Pero buburahin ko itong mga to. Para mismo. Okay. Okay. Bye. O sige, basahin natin. If m angle of 4 is the quantity of 2x plus 12 degrees and m angle of 7 is equal to quantity of 6x plus 104, what is the missing of the part? Pero ganun pa rin drawing. Ano yung tamang sagot natin, guys? Ganun lang. So, ano ba yung relationship ng angle of 4 at angle of 7? Panibagong ano naman tayo, ah. Angle of 4 and angle of 7. So, ano yung ibig sabihin ng interior angles or the same side are supplementary? So, napalagay lang to. Ito yung relationship ng mga to. M angle of 4 I plus M angle of 7 is equal to 180. Relationship to mga to. So, ang relationship to is interior angles is the same side are supplementary. Ito supplementary. Ito yung relationship ng mga to. Ha? Ang gandang na. Ito, ayan.
Ano ibig sabihin ng interior angles at the same side? Ito, same side lang to. Pero, are supplementary po. Ang supplementary, the sum of the angles is 180 degree. So, anong gagawin? Edi, substitute lang. 2x plus 12 degrees equal to 6x plus 104 degrees. Sis, transposition method, kayo na bahala. Ito, lipat to sa kaliwa. Ito, lipat to sa kanan. An opposite, that change the sign, magiging, kasi magiging negative to. So, mauuna yung, ano natin, 2x dito, ano ito eh. Parang mali ata yung solve ko. Wait na, parang nagkamali ako. Ulit ulit. From the top. Hinisip ko yung ganyan eh. Mali pala. So, 2x plus 12 degrees plus 6x plus 104 degrees is equal to 180. So, kung by like terms lang, edi 8x plus ano na, 116 degrees is equal to 180 degrees. Transpose sa kabila to, the 8x equal to 108 degrees minus 116 degrees. Ilan na? 64. Divide boses by 8. Ilan na? Hindi, ang x natin is 8. Yan yung tamang sagot natin. 8 po. Dito. Yan. Yung angle of 4 natin, substitute lang. O, angle of 4 is equal to 2. Yung substitute ng yung x natin, yung sinab natin kanina is 8 plus 12 degrees. Ilan na? 16 to. 16 plus 12 is 28. 28 ba? O, 28 degrees. Ilang. Okay, so ano ba relationship ng ano to? Angle of 7 natin. Pero hindi po pwede maging congruent kasi magkaiba. So ang gagawin natin dyan, since yung angle of 4 at angle of 7 are the interior angles are the same side, i-minus mo yung 108. As na, 108, ma-minus mo siya sa 28. Kailan na? 52. So, 10 minus 8 is 2. Kaya, ganito. 7 minus 2 is 5. Tapos yung 1. Ito yung solution sa number 2. 152 po. Hindi po yan na congruent ha. Mali yun. So, the relationship tong angle of 4 at angle of 7 are the interior angles is the same side. Are supplementary. Yung angle of 1 at angle of 4 are vertical angles ba siya? Yes, pasok siya. Vertical angles to mga to. So, vertical angles is 28 degrees po. Bakit kasi? Angle of 1 at angle of 4 are the vertical angles. Okay? Yung number 3 natin, ano may number 2 natin? Di ba wala sa choices? Kung ano yung number 4 is 20 degrees, just minus na po yung 108. So, ganun pa rin. The same lang po yung number 3 do sa number 7. Number 3 at number 7 are corresponding angles. So, kung ano yung sagot natin sa number 7 is 152, ganun na rin sa number 3 is 152 pa rin. Kasi corresponding angles are the same or congruent po. Ayan na po yung sagot niya, ha? That's all, thank you. Pero nakalimutan ko yung number 7 eh. M, angle of 7, 6 times 8, plus 104. Ilan na? Dito na lang ha. 48 plus 4, 12. Hindi, pares din, 152. O, yun na po.
The same lang po sa number 8, di ba? So, kung i-compare natin to number 2, ito may number 2, ito pa yung angle of 7 to. Halos the same lang po sa number 2. Ito yan, di ba? The same lang. Pwede substitute ko ay maniwala. Kaya i-minus mo lang siya. Yung sagot niya, i-minus mo siya sa 180. That's all, thank you. Wala na ba iba? Arm boring naman So, screenshot natin, screenshot. Ilang oras na? 1 hours and 24 minutes. Yun lang, that's all. Wala na bang iba? Parang boring naman Alas na to mag-end na po. So, part 3 na lang. Sasagutan natin yan sa module Para mahaba-haba kasi ito Ano ba date na yon? Sunday, sasagutan natin yan nasa Yan. Okay, another example ulit. Commercial break. Parang boring naman yung araw na to Hoy, nandun na yung mo, Nay. Yung sa daga. Okay, pabubukas ko na lang. Ipapabukas ko na lang. Wala. Pwede naman bukas yun, hindi naman yung sa pilitan Okay, so ibahin na lang natin clue natin. So, angle of 2 and angle of 7 are relationship. So, ano bang clue nito? X plus 115. Ito namang isang to. Yun na, wala nang iba. Oh, 145 degrees. What is the relationship of D? Kaso, tatlo na po yung magiging question nito. So, angle of 2, angle of 4, at angle of the 5. Kasi yan na ilalabas sa question na to Okay. Okay, ibabasahin ko If m is angle of 2 is quantity of x plus 115 degree and m angle of 7 is equal to 145 degree. What is the measure of the figure? Ganun pa rin figure nito. Wala nang pinagkaiba. Okay, so paano? Ano ba yung relationship ng angle of 2? Doon mismo sa angle of 7. Alternative interior angles are congruent. Ang mangyayari, mag-equal siya. So, m angle of 2 is equal to m angle of 7. Alternative, teka lang, namawala yung alter pen ko. Alternative interior angle are the same. Ito yung relationship niya. Kasi, ito, angle of 2 at angle of 7. Alternate yung mga to. Kung i-rotate nyo, pwede nyo i-rotate sa whiteboard nyo kung naduduling ka. So, ano gagawin? Substitute lang, X plus 115 is equal to 145. Since ganyan, hindi na tayo mahihirapan mag-compute. So, transpose sa kabila itong ito.
x is equal to 145 degree minus 115 kasi trinos po sa kanan yung 115. Change the sign. Di pa plus yung magiging minus, di ba? Hindi lang na. Ano sagot? 30. 30 degree na po yung x natin. Ito yung sasagutan natin. Yan. O, ano pa ba magagawa natin? Yung x natin, di ba? So, kung ano yung angle of 2, di ba angle of 2? Substitute lang, angle of 2. Ano yan kaya? 30 degree. Plus 115. Ilan na? So, 5 yan. 145 degree yung angle of 2 natin. So, ito yung sagot natin. 145 degree. So, yung number 4 natin, ano yung number 4 natin? Medyo nahihirapan tayo sa number 4. Oh, wala. So, mamaya, angle of 7 natin, solve natin. Angle of 7 natin. So, wala. Wala po substitute. So, angle. So, yung 107 and 4, 145 yun, diba? Paano natin malalaman to? $145 yung number 7. So, it means yung 3. Yung 7 is 145. This number 3 is the corresponding angle. So, yung number 3, 145. Yung 145, yung angle of 7 at yung number 3 is corresponding angle. So, kung ano yung value ng angle of 7, corresponding angle yun ganun na rin sa number 3. So, gawin na natin 145 to. Ang gawin lang dyan is yung 145 niya para makuha yung angle of 4, 145 minus 180. Kasi supplementary to mga to. Ilan na? 5 to 4, 5, 6, 7. So, what? O, 35 lang. O, 35 degrees lang. So, ito, number 4 to. Ay, number 2 is 35. Number 5, since yung number 5 natin ay alternative interior angle. So, yung number 4 kanina, 35 na to. So, 35 na to. Yan. Pero ang problem, yung katapat ng yung exterior to yung number 1 is 145. Kung ayaw maniwala naging 35 to, natin, di-definition natin yung relationship natin. Yung angle of 6 at angle of 1 are the, teka lang. Exterior, relationship of magkakatapat to yung number 2, number 6 and number 2. Wala. 145 yung relationship ng angle of 6 sa number 2 are corresponding angles 145. So, 145 daw. So, minus 180. Yun lang. Para mo kayo number 5, di ba? Kung may maniwala. 7, 4, 5, 6, 7, 35. So, the same lang po. Yun lang. That's all. Wala tayo. Sana mag-gets. Yun lang. That's all. Okay, natapos na natin mag-live guys ha. Mag-screenshot muna tayo ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, yan lang. So, sa part 3, sa linggo, sasagutan natin na sa picture ha. So, mag-problem solving po na tayo sa figure. Hindi natin nakikita to diba? So, ako po ay magpapahinga kasi kukunin ko yung, ay, di pa pala. Hinahintay ko pa ng isang product para sabay-sabay. Kasi paha talaga Okay, ingat kayo at magandang hapon po sa inyo lahat ha. Ingat kayo. Hanap na lang po kayo ng banggay. Bye-bye po. Sana may natutunan din. At maraming salamat sa pagtatap-tap ng heart react at sa pagbigay ng badge. Okay? At sa mga nanood lang dyan, sana may natutunan. Bye-bye po. God bless. Kailangan ko na magpahinga. Pa ako na kain. Bye-bye po.
Ingat. Ingat kayo. So, next day na lang po sa Sunday ha. Sasagutan natin niya sa part 3. Okay? Bye-bye po.